Ilang tunog bago ang eleksyon, patong-patong na reklamo ng umunoy vote buying at abuse of state resources ang patuloy na natatanggap ng Commission on Elections o COMELEC. Pagtitiyak ni COMELEC Chairman George Garcia, maaantala ang proklamasyon ng sinumang mananalong inirereklamo habang wala pang pinal na resolusyon sa kaso. Ang balitang yan sa pagtutok ni Kyle Bullas. 4 na araw na lang at sasapit na ang 2025 national at local elections. Pero patuloy pa rin nakatatanggap ng reklamo ang COMELEC kaugnay ng iba't ibang alegasyon sa mga tumatakbo, pangunahin na ang vote buying. Sa datos ng Committee on Kontrabigay, umabot na sa higit 400 reklamo ang kanilang natanggap dahil sa vote buying at abuse of state resources o ASR. Mula sa nabanggit na bilang, 268 dito ang issue sa vote buying, 130 sa ASR at 41 naman ang sangkot sa parehong electoral offense. Kaugnay nito, patuloy aniyang susuriin ng komite ang mga ebidensyang hinain sa bawat reklamong kanilang natanggap bago maghain ng petition for disqualification. Samantala, sinabi naman ni COMELEC Chairperson Attorney George Garcia na sinumang mga kandidatong kumakaharap sa disqualification case na makakakuha ng maraming boto ay hindi mo na ipoproklama hanggat walang pinal na resolusyon sa kaso. Pero binigyang diin ni Garcia na kailangang matibay ang mga ebidensya at hindi maaaring ibinase lamang ito sa mga usap-usapan. Kahapon, nasampulan na ng disqualification si Pasig Congressional Candidate Attorney Ian Sia kasunod ng malaswa nitong biro sa mga single mother at komento nito sa pisikal na katangian ng kanyang babaeng staff. Kinansela na rin ng COMELEC First Division ang Certificate of Candidacy ni Aurora Governor Christian Noveras na isang re-electionist dahil naman sa material misrepresentation. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bullas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.